Laging inakala ni Roberto Peralta na perpekto ang kanyang buhay. Mayroon siyang magarang mansyon, matagumpay na karera, at asawang pinagkakatiwalaan niya. Ngunit nagbago ang lahat isang hapon nang umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan at nasaksihan ang isang bagay na yumanig sa kanyang puso. Isang eksena ng kalupitan laban kay Teresa, ang tapat na kasambahay na naglingkod sa kanila ng buong husay sa loob ng maraming taon. Noong Huwebes ng Marso, hindi inasahan ni Roberto na ang maagang pag-uwi sa kanyang bahay ay magbubunyag ng isang katotohanang kailanmay hindi niya pinaghinalaan. Natapos niya agad ang pagpupulong kasama ang mga Japanese investor. Napakakinis ng naging takbo ng kasunduan kaya't napagdesisyonan niyang umuwi na lang. Sa loob ng 48 taon sa mundo ng pananalapi, may matalas na pakiramdam si Roberto tungkol sa tamang timing. Alam niya kung kailan tapos na ang negosasyon at kailan na dapat umuwi upang magdiwang. Pagpasok niya sa mansyon, tahimik ang lahat, gaya ng nakasanayan tuwing kalagitnaan ng araw. Si Carmen, ang kanyang asawa, ay karaniwang nasa spa o namimili kasama ang mga kaibigan, habang si Teresa ay maayos na inaasikaso ang bahay. Taglay ang kahusayang unang hinangaan ni Roberto, 8 taon na ang nakakaraan. Inilapag niya ang kanyang malitin sa may pintuan at niluwagan ang kanyang kurbata. Iniisip na ang susunod niyang hakbang ay ang uminom ng malamig na serbesa sa veranda, habang hinihintay si Carmen na bumalik kasama ang mga kwento nito tungkol sa mga bag at sale sa butik. Ngunit bigla niyang narinig ang sigawan. "Wala kang silbi, wala kang kwenta." Boses iyon ni Carmen, puno ng galit na kailanmay hindi pa niya naririnig noon. "Tingnan mo itong sahig. Kalat na kunot ang noo ni Roberto habang papalapit sa kusina. Patagong inihakbang ang mga paa sa makapal na carpet. Lalong lumakas ang sigaw at may isa pang tunog siyang narinig na hindi agad niya mawari. "Lumuhod ka! Linisin mo yan habang nakaluhod, gaya ng nararapat sa'yo." Sa may bungad ng kusina, napahinto si Roberto. Nanlamig ang kanyang katawan sa nasaksihan. Nakatuwad si Teresa sa sahig na marmol, mabilis na nagkukuskos ng isang maliit na bahagi gamit ang basahang tela. Nakatayo sa harap niya si Carmen, nakataas ang mga braso at may matalim na pagkakunot sa muka. Ibang-iba sa babaeng pinakasalan ni Roberto, 15 taon na ang nakalipas. "Mas madiin, sabi kong kuskusin mo ng mas madiin. Kailangan ninyong mga katulad mo ay natututo kung saan kayo nararapat sa bahay na ito." Tahimik si Teresa pero nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay na dati banayad at masinop ay ngayon ay halos desperadong naglilinis. Napansin ni Roberto na may punit ang tahi sa balikat ng uniforme nito. Tila ba may biglang humila. "Carmen," mahina ang tinig ni Roberto, pareho silang napalingon sa kanya. Tinatangkang tumayo ni Teresa, pulang-pula ang mukha sa hiya, pero pinigilan siya ni Carmen gamit ang isang matalim na galaw ng kamay. "Mahal, hindi ko na malayang dumating ka na," ani Carmen na biglang ngumiti, isang peking ngiting kadalasang nakikita lamang sa mga pagtitipon at mga charity event. Pagpasok ko, nakita kong pabaya si Teresa sa paglilinis. Alam mo naman kung gaano ako ka-obsessed sa kalinisan. Tiningnan ni Roberto si Teresa, nakayuko pa rin habang kinukuskos ang sahig na sa totoo lang ay kumikintab na. 8 taon siyang nagsilbi sa kanila nang walang kaproble-problema. Laging malinis ang bahay, nakaayos ang pagkain sa oras, plansado ang damit, perpekto ang lahat. "Anong ibig mong sabihin na pabaya?" tanong ni Roberto habang papalapit. "May natapong kape at hindi niya agad nilinis. Natuyon at mahirap tanggalin," sagot ni Carmen. "Wari walang bahid ng kaba. Kailangan ko lang siyang disiplinahin." Lumuhod si Roberto at dinama ang sahig na nililinis ni Teresa. Wala namang mantsa, walang bakas ng kape. Malinis, gaya ng dati. "Teresa, tumayo ka nga." Nagatubili si Teresa, tumingin muna kay Carmen na tila humihingi ng pahintulot.
Napansin ito ni Roberto at tila may mabigat na bagay na bumalot sa kanyang dibdib. Sabi kong tumayo ka, mas matatag na ang kanyang tinig. Dahan-dahan tumayo si Teresa habang hawak pa rin ang basahan. Nakita ni Roberto ang pulang marka sa pulsuhan nito, tila ba may mahigpit na humawak. Ayos ka lang ba, Teresa? Tanong niya ng mahinahon. Opo, Ginoong Peralta, ayos lang po ako. Mabilis na sagot ng babae. Masyadong mabilis, parang sinanay na tugon. Ayos naman siya, biglang sabat ni Carmen. Sabay tawa na tila pilit. Tinuturuan ko lang siya tungkol sa mataas na pamantayan. Lagi mo namang sinasabi na kahusayan ang nagpapaangat sa atin, di ba? Pero hindi na nalinlang si Roberto. 15 taon na silang kasal. Kabisa na niya ang mga senyalis ni Carmen, ang mabilis na pagkukurap kapag nagsisinungaling, ang pagtaas ng tono ng boses, at ang malalaking kilos kapag naiipit. Teresa, maaari mo ba kaming iwan saglit? Tumango si Teresa at tahimik na lumabas ng kusina. Ngunit napansin ni Roberto na may bahagya siyang paika-ikang lakad. Bakit hindi niya ito nakita noon? Paano niya nagawang baliwalain ang isang bagay na ngayon ay napakalinaw? Sobra ka naman, Roberto, sabi ni Carmen pagkaalis ni Teresa. Kailangan lang minsan bigyan ng tulak, kung hindi, tinatamad kapag walang nakabantay. Tinatamad? Lumingon si Roberto sa asawa. Sa 8 taon na nagtatrabaho si Teresa dito, kahit minsan ba'y nagreklamo ka ng seryoso tungkol sa kanya? Tanong ni Roberto sa kalmadong tinig. Well, wala naman yung formal na reklamo, sagot ni Carmen. May alinlangan sa boses. Yes or no lang, Carmen. Tumigil si Carmen. Kilala ni Roberto ang ekspresyong iyon, katulad ng hitsura niya kapag nahuhuli sa pagsisinungaling tungkol sa mga bill sa credit card o gumagawa ng palusot kung saan siya galing buong araw. Hindi, pero hindi ibig sabihin, kung ganon bakit siya nakaluhod habang nililinis ang sahig na wala namang dumi. Sobrang OA ka naman, Roberto. Kape lang yun na natapon. Anong kape? Sabat ni Roberto. Ako mismo ang tumingin sa sahig. Walang kahit anong mantsa doon. Nanahimik ang buong lugar. Bumukas ang bibig ni Carmen, ngunit walang lumabas na salita. Tila hirap na hirap siyang humanap ng paliwanag na may kabuluhan. Tahimik lang si Roberto, matamang nakatitig sa mukha ng asawa, pinagmamasdan ng bawat kibot, bawat palatandaan ng kasinungalingan. Siguro, medyo napasobra ako, amin niya sa wakas. Alam mo naman kung gaano ako ka-stress kapag malapit na ang mga charity meeting. Minsan talaga nadadala ako ng emosyon at napagbubuntungan ng maling tao. Isang uri ito ng kalahating paghingi ng tawad na ilang beses na ring narinig ni Roberto, walang tunay na pananagutan, sapat lang para maibaon ang isyu sa limot. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang may mas malalim pa rito kaysa simpleng stress. Kinagabihan sa hapunan, mas pinansin ni Roberto si Teresa, mas higit pa kaysa dati. Nagsilbi ito ng pagkain ng may parehong profesionalismo ngunit kapansin-pansin ang pagbabago. Mas nakayuko siya, mabagal at maingat ang mga kilos para bang laging nakaabang sa kung anong masama. Napakasarap ng niluto mo, Teresa, sabi ni Roberto habang iniaalis ang mga pinggan. Maraming salamat po, Ginoong Peralta. Ngumiti siya, ngunit panlabas lang iyon. Kitang-kita sa mga mata ang pagod at pag-aalalang hindi maitatago. Ayos ka lang ba? Napansin kong paika-ika ka kanina. Mabilis na lumingon si Teresa kay Carmen bago sumagot. Kaunting sakit lang po sa likod, sir. Wala pong malala. Gusto mo bang ipasuri sa doktor? Ako na ang mag-aasikaso. Hindi na po kailangan, Ginoo. Bumabawi na rin po siya pero hindi umatras si Roberto. Teresa, kung may nararamdaman kang sakit, dapat mong alagaan ang sarili mo. Tatawagan ko si Dr. Carvalho bukas. Roberto, tama na, singit ni Carmen. Matalim ang tono. Sabi na ngang ayos lang siya, wala namang kailangang palakihin sa simpleng pananakit. Pero may tahimik na pangakong binuo si Roberto sa sarili, hindi na siya magiging bulag muli.
Sa mga sumunod na araw, binago niya ang kanyang schedule. Minsan umuuwi siya ng maaga, minsan naman ay sadyang ginagawang late. Ngunit sa bawat pagbabalik na hindi inaasahan ni Carmen, nakikita niya ang mga bagay na lalong nagpapalalim ng kanyang pagdududa. Lunes, umuwi siya sa tanghali at narinig si Carmen na galit dahil mali daw ang pagkakatupi ni Teresa sa mga tuwalya. Martes, pinagsabon niya si Teresa dahil hindi raw malinis ang banyo kahit 3 beses na itong nilinis. Miyerkules, sadya niyang binasag ang ilang maruruming plato at pinilit si Teresa na linisin muli ang lahat habang pinagtatawanan. Lalong luminaw ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagiging perfectionist. Hindi lang ito stress. Ito ay pang-aapi, pagpapahiya, kalupitan. Parang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo na pagtanto ni Roberto na ang babaeng minahal at pinakasalan niya na kilala sa lipunan sa ngiti at mga talumpati tungkol sa kabutihan ay inaabuso ang tanging taong kailan may hindi sila binigyan ng problema. Pagsapit ng Huwebes, eksaktong 1 linggo mula sa unang araw na maaga siyang umuwi, nagpasya si Roberto. Hindi na siya manonood lang, panahon na para kumilos. Kinabukasan sa almusal, nagsalita siya ng tila normal lang. Pupunta ako sa Sao Paulo bukas, meeting kasama ang mga investor. Babalik din ako bago mag-weekend. Hindi man lang tumingin si Carmen mula sa kanyang cellphone. Sige, mahal, siguro makakasingit din ako ng spa kasama ang mga kaibigan. Ngunit walang meeting, walang biyahe. Sa halip na dumiretso sa airport noong Biyernes, nagtungo si Roberto sa opisina ng isa sa pinakarespetadong private investigator sa lungsod. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya. May kutob siyang mas malala pa ang nangyayari kaysa sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalaing darating ang panahon na uupo siya sa opisina ng isang investigador para alamin ang sikreto sa sarili niyang bahay. Ginoong Peralta, ani Antonio Flores, itinaas ang salamin habang may sinusulat sa lumang leather-bound notebook. Naiintindihan ko po ang inyong saloobin. Gusto niyo po bang mangalap ako ng ebidensya kung paano tratuhin ng asawa ninyo ang kasambahay? Tama, sagot ni Roberto, malalim ang buntong hininga. Hindi ako yung tipo ng tao na basta-basta humuhusga. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong makita ang katotohanang nangyayari kapag wala ako sa bahay. Itinayo ni Roberto Peralta ang kanyang buong negosyo sa katotohanan, sa mga tiyak at mapatutunayang datos. Ngunit ang nasaksihan niya sa sarili niyang tahanan nitong nakaraang linggo ay nakaapekto sa kanya sa paraang kailan may hindi nagawa ng mga numero. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya, si Antonio Flores, ay isang veteranong private investigator na may mahigit 20 taon ng karanasan mula sa mga kasong may kinalaman sa pagtataksil, krimen sa pananalapi, hanggang sa magugulong alitan ng pamilya. Ngunit kahit si Antonio ay bihirang makakita ng isang taong kasing taas ng katayuan ni Roberto na seryosong tinatrato ang ganitong isyu sa loob ng tahanan. Maaari akong mag-install ng mga discreet na surveillance equipment sa inyong bahay, paliwanag ni Antonio. Mga miniature na camera, mataas ang kalidad ng directional microphones. Lahat ito ay legal sapagkat kayo ang may-ari ng ari-arian. Habang nagbabasa mula sa kanyang luma ngunit siksik na notebook, tumingin siya pabalik kay Roberto. Pero kailangan kong itanong, ano ang layunin mo? Ano ang plano mong gawin kapag nakuha mo na ang ebidensya? Matagal nang iniisip ni Roberto ang tanong na iyon. Ang una kong layunin ay protektahan si Teresa, sagot niya. 8 taon na siyang kasama sa bahay, tapat, masipag, maaasahan. Kung inaabuso siya ng asawa ko, kailangan kong patunayan ito. At ang iyong kasal? Tanong ni Antonio, maingat ang tono. Sandaling nanahimik ang silid. Tumingin si Roberto sa bintana, pinagmamasdan ang trapikong dumadaloy sa ibaba. 15 taon ng pagsasama.
Buhay na pinaghatian, mga kaibigang magkakilala, daan-daang event sa lipunan. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa harap ng nakita niya. Si Teresa, nakaluhod, nililinis, ang sahig na wala namang dumi. Wala pa akong sagot dyan, tugon ni Roberto sa mahinang tinig. Kailangan ko munang makita ang buong larawan. Tumango si Antonio at sinimulang ipaliwanag ang teknikal na proseso. Magkakaroon ng mga kamera sa kusina, hallway at mga area ng serbisyo habang ang mga mikropono ay sasagap ng bawat tunog kahit mahihinang bulong. Ang lahat ng footage at audio ay isisave sa isang pribadong server na maaaring ma-access ni Roberto mula sa kanyang telepono. Maaari naming matapos ito ngayong hapon, sabi ni Antonio. Siguraduhin niyo lang na wala ang asawa niyo at wala rin si Teresa habang ginagawa ang pag-install. Agad pumayag si Roberto. May plano si Carmen na mag-spa kasama ang mga kaibigan at madali niyang mapapaalis si Teresa gamit ang simpleng dahilan. Pagsapit ng hapon, bumalik si Roberto sa mansyon, pinangungunahan ang pag-install ng mga device kasama si Antonio at 2 teknisyan. Napakaliit ng mga kagamitan, halos hindi makita kapag naitago na sa kanilang mga lokasyon. Ginoong Peralta, ani ng isang technician habang inaayos ang mikropono sa ilalim ng kitchen counter. Sapat itong sensitibo para marinig pati bulong. Kung may sasabihin siya, makukuha natin yon. Nang matapos ang lahat, tila walang nagbago sa bahay. Hindi mo aakalain na may na-install na mga surveillance tool. Kinagabihan, tinawag ni Roberto si Teresa upang makausap ng pribado sa kanyang study. Unang beses sa loob ng 8 taon. Kita sa mukha ng babae ang kaba habang pumapasok. "Umupo ka, Teresa," sabi ni Roberto. Itinuro ang isang malambot na upuan sa tapat ng kanyang mesa. "Gusto lang kitang makausap." Dahan-dahan siyang naupo, nakatikom ang mga kamay sa kanyang kandungan at tuwid na tuwid ang pagkakaupo. "May nagawa ba akong mali, Ginoong Peralta?" "Wala naman," mahinahong sagot ni Roberto. "Sa katunayan, wala akong kahit anong naging problema sa trabaho mo sa loob ng lahat ng taon na ito." Bahagyang yumuko siya pasulong, sinusubukang pahupain ang kaba ni Teresa. "May personal sana akong tanong kung ayos lang sa'yo." Tumango si Teresa ng bahagya, tila nag-aalangan ngunit bukas sa pakikinig. "Masaya ka bang nagtatrabaho dito?" Halatang nabigla si Teresa, kumurap siya, hindi alam kung paano sasagot. "Opo sir, nagpapasalamat po ako sa trabaho. Ang pagiging nagpapasalamat ay hindi kapareho ng pagiging masaya." Ibinaling ni Teresa ang tingin pababa. Kita ni Roberto na may bagay siyang itinatago, isang bagay na mabigat, ngunit ayaw o hindi pa kayang ibunyag. "Kung may bumabagabag sa'yo, maaari mong sabihin sa akin," malumanay niyang sabi. "Parte ka ng pamilyang ito, at ang pamilya, inaalagaan ang isa't isa." Dahan-dahang tiningnan siya ni Teresa. Sa isang saglit inakala niyang magsasalita na ito, ngunit mabilis ding ibinalik ang tingin sa sahig at umiling. "Ayos lang po ako, Ginoong Peralta. Medyo tense lang po minsan si Mrs. Carmen. Wala pong hindi ko kayang tiisin." Ang salitang medyo tense ay nagpalamig sa sikmura ni Roberto. Tunog yun ng taong nasanay nang iminimize ang sarili niyang sakit. Isang pagtatakip sa mas matinding dinaranas. "Gusto kong marinig mo ito mula sa akin," mariing sabi ni Roberto. "Kung sa anumang punto ay maramdaman mong ikaw ay hindi makatarungang tinatrato ng kahit sino, dumiretso ka sa akin. Walang exception. Naiintindihan?" Tumango si Teresa, ngunit alam ni Roberto na hindi agad magbabago ang dinamika ng isang relasyon na itinayo sa loob ng maraming taon. Kailangan nito ng oras at ng patunay na totoo ang kanyang sinasabi. "Maaari ka nang magpahinga at Teresa." Napatigil si Teresa bago lumabas ng silid. "Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa tahanang ito sa lahat ng taon.
2 minimum wage lang, halos ang kinikita ni Teresa bawat buwan. At kung ibabawas pa ni Carmen ang gastos sa mga panlinis mula sa sweldo niya, para na ring 1 buwang trabaho ang mawawala sa kanya. Handa na sanang umalis si Roberto mula sa opisina para diretsyong umuwi at harapin si Carmen nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Antonio iyon. "Ginoong Peralta, kailangan ko kayong makausap agad. May natuklasan akong dapat niyong malaman." "Ano yon?" "Sinisilip ko ang mga financial records ng bahay gaya ng napag-usapan natin. May kakaiba sa mga bayad na natatanggap ng kasambahay. Parang may kumurot sa dibdib ni Roberto." "Anong klaseng kakaiba?" "Sinabi mo sa akin na binabayaran mo si Teresa ng 3,000 reais kada buwan, tama?" "Oo. Ibinibigay ko kay Carmen ang pera at siya ang naghahatid kay Teresa." "Well, naka-access ako sa bank statement ni Teresa sa pamamagitan ng kakilala sa bangko. Sa loob ng 6 na buwan, 1,500 reais lang ang natatanggap niya." Napatigil si Roberto. Doon niya tuluyang naunawaan. 6 na buwang kinukupit ni Carmen ang kalahati ng sahod ni Teresa. At hindi pa yan lahat, dugtong ni Antonio. "May nakita rin akong malalaking cash withdrawal kada buwan na wala sa declared expenses ng asawa mo." "Gaano kalaki?" "Mga 15,000 reais bawat buwan." Walang paliwanag. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Roberto ang live feed mula sa mga nakatagong kamera. Nandoon si Teresa, nakaluhod, nililinis ang alpombra na sinadya lang dungisan ni Carmen para may masigawan siya. Hindi lang emosyonal na pinapahirapan ng kanyang asawa ang babae, ninanakawan pa nito. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagpasya si Roberto. Hindi lang niya ilalantad ang ginagawa ni Carmen. Mag-iipon siya ng ebidensyang napakatibay para hinding-hindi siya makakatanggi. At pagdating ng oras, sisiguraduhin niyang mararamdaman ni Carmen ang kapalit ng lahat ng ginawa niya. Linggo ng gabi, nakaupo si Roberto sa kanyang home office, napapalibutan ng folders na puno ng video recordings at spreadsheets ng ebidensya. Doon niya binuo ang perpektong plano. Isang plano na hahayaan si Carmen na i-booking ang sarili niya, harap-harapan sa mga saksi. Lunes ng umaga, habang nagkakape sa almusal, nagsalita siya na para bang wala lang. "Carmen, kailangan kong mag-organize ng business dinner sa Huwebes ng gabi. May mga investors mula Sao Paulo na pupunta." Napataas ang tingin ni Carmen, interesado kaagad. "Ilan ang bisita?" "Mga 8. Nandoon ang mga Ferreira, pati ang may-ari ng Mendoza Construction. Darating din si Congressman Santos at ang asawa niya, mga bigatin. Malaking oportunidad ito para sa atin." Alam ni Roberto kung aling botones ang pipindutin. Kuminang ang mukha ni Carmen. Buhay na buhay siya sa ganitong okasyon. Mga gabing mapapakita niya ang alahas niya, mamahaling dekorasyon at impluensya. "Ayos, ako na bahala, maghahanda ako ng espesyal na menu, gagamitin ang pinakamagagandang silverware, aayusin ang dekorasyon, halatang puno na siya ng ideya." Mapapagod si Teresa ng husto. Pinilit ni Roberto na huwag ipakita ang reaksyon nang marinig ang tono ng kanyang asawa, parang sabik sa ideyang mapahirapan si Teresa. "Sigurado akong kakayanin niyong dalawa." Sa mga sumunod na araw, napanood ni Roberto sa mga kamera kung paano lalo pang tumindi ang kalupitan ni Carmen. Martes, pinapakinang niya si Teresa ng lahat ng kasangkapan sa dining room 3 beses dahil hindi raw sapat ang kintab. Miyerkules, pinababa ang lahat ng kurtina sa bahay para labhan dahil mukha raw luma ang amoy. Bawat insulto, bawat utos, bawat buntong hininga ng pagod, lahat niyon na-record ni Roberto. Kinagabihan muling tumawag si Antonio. "Ginoong Peralta, may nadiskubre pa ako. Ang asawa mo ginagamit ang household account para bayaran ng mga personal niyang luho, beauty treatments, damit, kainan sa labas kasama ang mga kaibigan." "Ano?" "Inaayos niya ang resibo bilang Teresa's Uniforms at Teresa's Meals. Pero alam naman nating pareho,
Si Teresa ay suot pa rin ang parehong kupas na uniforme araw-araw at kumakain ng tira-tira. Nakuyom ni Roberto ang kamao. Hindi lang pala siya nagnanakaw sa sweldo ni Teresa, ginagamit pa niya ang pangalan nito para tustusan ang mas maluho niyang pamumuhay. Dumating ang Huwebes, ang gabi ng hapunan. Maagang umuwi si Roberto para bantayan ang huling paghahanda. Kumpleto ang kinang ng bahay, gaya ng dati kapag si Teresa ang nagtrabaho, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Maputla, walang sigla ang mga mata. Alas 7, nagsidatingan ang mga bisita. Ang pamilyang Ferreira, may-ari ng pinakamalaking supermarket chains sa rehiyon. Ang angkan ng Mendoza, makapangyarihan sa construction industry. Si Congressman Santos at ang kanyang asawa, kilala sa charity work at public advocacy. Eksaktong mga taong gusto ni Roberto na maging saksi sa mangyayari. Sa hapunan, nasa rurok ng pag-arte si Carmen, mabait, elegante, perpektong asawa at hostess. Nasa kanyang elemento si Carmen, buong kumpiyansang nagkukwento tungkol sa mga paborito niyang painting, ang huli nilang biyahe sa Paris at ang mga gawaing voluntaryo raw niya sa social club. Sa paningin ng sinuman, isa siyang perpektong hostess, elegante, may pinag-aralan at kaakit-akit. Nakangiti ang mga bisita, halatang humanga sa palabas na ipinapakita niya. Si Teresa, gaya ng palagi, ay tahimik na gumagalaw sa paligid, maingat na naghahain ng pagkain at inumin ng hindi umaagaw ng pansin. Ngunit napansin ni Roberto ang paulit-ulit na pagtingin ni Teresa kay Carmen. May tensyon sa bawat hakbang, parang laging handang sumalo ng sigaw o sampal. Dumating na ang sandaling pinlano ni Roberto. Habang inihahain na ang panghimagas, nakita niyang lumabas si Teresa sa dining room. May daladalang dalawang malalaking bag ng basura papunta sa gilid ng patio. Sinabihan na niya ito kanina pa na ilabas ang basura pagkatapos ng kape. Alam niyang ito ang madalas na naging mitsa ng pagwawala ni Carmen. Ang tagal ng kape ni Teresa, reklamo ni Carmen, may halong inis ang boses. Titingnan ko lang siya, sagot ni Roberto kalmado. Ilan sa mga bisita ang sumama, sabay sabing kailangan nila ng preskong hangin. At ang kanilang nasaksihan ay lubhang nakakagulat. Sa patio, nakatayo si Teresa, buhat ang mabibigat na bag ng basura. Bigla siyang sinugod ni Carmen, galit na galit. Wala na ang masayang maskara na suot niya buong gabi. Anong tagal mo? Sigaw niya, hindi alam na may mga nakatingin. Sinabi kong bilisan mo yan. Paumanin po, Mrs. Carmen. Mahina ang sagot ni Teresa. Mabigat lang po ang mga bag at hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sabat ni Carmen, tinuturo si Teresa sa mukha. Wala kang kwenta, hindi man lang marunong maglabas ng basura nang hindi ginagawa itong eksena. Tiningnan ni Roberto ang mga bisita sa tabi niya. Si Mrs. Mendoza may takip sa bibig, kitang gulat at pagkasuklam. Si Congressman Santos nakakunot ang noo, tila hindi makapaniwala. Carmen, tawag ni Roberto, papalapit, ngunit hindi siya narinig. Lubos nang nakalubog si Carmen sa galit. Tumatanga ka dyan, dalhin mo na yan sa labas. Ngayon na, matulis, nakakainsulto. At pagkatapos linisin mong muli ang buong kusina, ang dumi-dumi. Ibinaling ni Teresa ang tingin sa lupa, tahimik na nilakad ang daan palabas. Paika-ikang tila may iniinda, habang hawak pa rin ang mga bag. Kita ni Roberto ang luha sa kanyang mga mata. At tigilan mo ang drama mo, sigaw pa ni Carmen. Wala kang iniinda, nagkukunwari ka lang. Doon may nagsalita. Carmen, sabi ni Mariana Santos, asawa ni Congressman, lumapit na may matigas na tingin. Sobra ka na sa pakikitungo sa kanya. Napalingon si Carmen, doon lang niya napagtantong may nanonood pala. Sa isang iglap nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang pilit na ngiti ang lumitaw. Ang parehong ngiting ginagamit niya sa mga social events. O Mariana, huwag kang mag-alala, sabay tawa tuyong-tuyo. Alam ni Teresa na istrikto lang ako. Minsan kailangan lang talagang itulak sila.
Sinubukan pa niyang ipaliwanag, alam mo naman kapag hindi mahigpit sa mga kasambahay, nagiging kampante sila. Ngunit hindi pumayag si Carlos Mendoza. Iba ang pagiging mahigpit sa pagiging malupit, sagot nito. Sabay tingin kay Teresa na tahimik pa ring naglalakad paalis, buhat-buhat ang mabibigat na bag. Alam ni Roberto, iyon na ang tamang sandali. Balik na tayo sa loob, wika niyang kalmado. Sigurado akong handa na ang kape. Ngunit iba na ang atmosfera. Pagbalik nila sa loob na puno ng katahimikan ng kwarto, ang mga usapan ay naging putol-putol, pilit. Ngiti na lang ang natira, at iyon man ay hindi totoo. Kapag hindi nakatingin si Carmen, nagpapalitan ng tingin ang mga bisita, puno ng pagkadismaya. Unang umalis ang mga Ferreira, may palusot na kailangang gumising ng maaga. Kasunod ang mga Mendoza, civil pa rin, ngunit malamig na ang tono. Pinakahuli sina Congressman Santos at ang kanyang asawa. Habang nakikipagkamay si Congressman kay Roberto, lumapit siya at bumulong. Roberto, gusto kitang makausap sa susunod na linggo. May mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan. Hindi negosyo ang tinutukoy nito, malinaw yon sa tono. Pagkaalis ng lahat, katahimikan ang bumalot sa bahay. Naupo si Carmen at Roberto sa sala, nag-iisa. Si Carmen halatang aligaga, wari tinatansya kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng kanyang asal. Sa tingin ko naman, naging matagumpay ang gabi, sabi niya, hindi sigurado ang tono. Mukhang nag-enjoy naman sila sa hapunan. Tiningnan siya ni Roberto, kalmado pero diretsahan. Carmen, may itatanong ako sa iyo. Bakit mo ginaganyan si Teresa? Ganun paano? Sagot ni Carmen agad, pilit na normal ang boses. Ngunit nakita na ni Roberto ang mga palatandaan, ang pagkurap, ang pagkabahala, ang pag-iwas ng tingin. Tungkol sa ginawa mo kanina sa harap ng mga bisita natin. Sobrang OA mo, Roberto. Sabay kumpas ng kamay na tila wala lang ang lahat. Sinabihan ko lang naman siyang huwag magtagal sa basura. Yun lang, walang malala, sabi ni Carmen, pilit na nagpapakabait. Tinawag mo siyang inutil at nakakaawa, sagot ni Roberto, mahinahon. At ginawa mo iyon sa harap ni na Congressman Santos at ng ilan sa pinakamahalagang kapartner natin sa negosyo. Doon na pagtanto ni Carmen kung gaano siya kalayo na ang narating. Siguro, medyo napasobra lang ang init ng ulo ko, amin niya. Medyo lumambot ang tono. Na-stress lang ako sa hapunan. Alam mo naman kung gaano ako kinakabahan tuwing may importanteng bisita. Tumango si Roberto dahan-dahan. Oo, sa tingin ko, napansin din yun ng lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang maramdaman ni Roberto ang epekto. Tumawag si Congressman Santos, gustong makipagkita ng pribado para pag-usapan ang trato sa mga kasambahay. Kanselado ang meeting ni Carlos Mendoza, walang paliwanag. Tinawagan siya ng asawa ng pamilyang Ferreira upang kanselahin ang charity lunch na naischedule para kay Carmen. Ang hindi alam ni Carmen ay na-record ni Roberto ang buong pangyayari sa patio gamit ang kanyang cellphone mula sa malayo. Kumpleto ang video, ang sigaw, ang panlalait, ang reaksyon ng mga bisita. Walang sablay ang bitag. Ipinakita ni Carmen ang tunay niyang sarili sa harap ng mga taong may kapangyarihang sirain ang kanyang reputasyon. At si Roberto, may hawak ng sapat na ebidensya upang gawin ang susunod na hakbang. Kinabukasan ng umaga, tinawagan niya si Antonio. Kumpleto na ba tayo? Tanong ng detektive. Higit pa sa sapat, sagot ni Roberto. Simulan na natin ang Phase 2. Sabado ng umaga, gumising si Roberto nang may buong linaw sa isipan. Ginugol niya ang buong gabi sa pagsasaayos ng lahat ng dokumentong naiipon niya, video ng panlalait, audio ng mga insulto, katibayan ng ninakaw na sahod, pati na rin mga kumpirmasyon mula sa mga bisitang nakasaksi. Nasa itaas pa si Carmen, mahimbing pa ang tulog nang bumaba siya sa kusina. Naroon na si Teresa, tahimik na nag-aayos ng mesa. Pero iba ang kilos niya ngayon. Yukong-yuko ang mga balikat, mabigat ang kilos, hindi siya makatingin sa mata ni Roberto.
Magandang umaga, Teresa. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Roberto, mahinahon. Magandang umaga po, Ginoo. Ayos lang po ako, salamat. Mabilis na sagot niya parang nakamemorya. Nanginginig ang mga kamay habang inilalapag ang mga tasa. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Roberto habang humihigop ng kape. Nag-aalab ang damdamin sa loob, galit sa asawa at guilt dahil hindi niya ito napansin agad. Teresa, anya makalipas ang ilang sandali, may personal sana akong itatanong. Tumigil si Teresa, nag-aatubili ngunit tumango. Buong sahod mo ba ang natatanggap mo? Yung 3,000 reais na lagi kong inaprubahan. Napakurap si Teresa. Nanlaki ang mga mata, yumuko, hindi alam kung sasagot. Pero ang katahimikan niya ay sagot na rin. Sinabi po ni Mrs. Carmen, kayo raw po ang nagdesisyong bawasan muna dahil sa ekonomiya. Parang sinuntok si Roberto sa tiyan. Magkano talaga ang natatanggap mo? 15,000 po, sabi niya pansamantala lang. Babalik din daw sa dati. Sumiklab ang galit ni Roberto. Hindi lang ito panlalait, pagnanakaw ito. Teresa, madiin niyang sabi, hindi ko kailanman binawasan ang sahod mo. Sa katunayan, sinisigurado kong tumataas ito kada taon base sa inflation. Nagsinungaling si Carmen sa'yo. Tumahimik ang buong silid. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay, may luha sa kanyang mga mata. Hindi lang ito kalungkutan, ito'y pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan. Kailangan ko po ng trabaho, Ginoo, kahit kalahati lang, mas mabuti na kaysa mawalan. Anya, paos ang tinig. At sa sandaling yon, may nabasag sa puso ni Roberto. Ilang Teresa pa kaya ang nakakaranas ng ganito? Walang magawa sa harap ng kawalan ng pagpipilian. Narinig nila ang yabag mula sa itaas. Pumasok si Carmen, naka-silk robe pa, ang buhok magulo mula sa pagtulog. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa silid. Magandang umaga, mahal. May pilit ng ngiti. Ang seryoso niyo naman agad. Tinanong ko lang si Teresa tungkol sa ilang bagay sa pananalapi. Tugon ni Roberto, kalmado. Nagkape si Carmen, iniiwasang tumingin kay Teresa. Sana hindi mo pinag-uusapan ang dagdag sahod. Mahirap ang panahon ngayon. Napakuyom ng panga si Roberto. Nagsusuot ng robe na libo ang halaga, linggo-linggong nagpapaspa habang sinasabing gipit ang pera. Bigla niyang binago ang usapan. Parang may kakaiba sa mga bisita nung Huwebes, wika niya hinahalo ang kape. Parang hindi nila nagustuhan ang menu. Hindi kumibo si Roberto, alam niyang hindi pagkain ang problema. Anong klaseng kakaiba? Tanong niya. Wala namang tiyak, pakiramdam ko lang. Si Congressman parang malamig, maagang umalis sina Mendoza. Tila hindi siya sigurado sa sariling sinasabi. Siguro kailangan lang ibang menu sa susunod. Dagdag pa niya halos sa sarili. O baka naman, sabat ni Roberto, matatag ang boses, kailangan nating pag-usapan ang mga nangyari nung Huwebes. Napatingin si Carmen mula sa tasa ng kape, nabahala sa tono niya. Anong mga nangyari? Pag-usapan natin ito sa opisina, 2:00 ng hapon, tumango si Carmen, mabagal, halatang kinakabahan. Pagkaalis ni Carmen, muling tumingin si Roberto kay Teresa. Teresa, malumanay niyang sabi, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang lahat ng tama. Buong umaga nanatili si Roberto sa opisina, naghahanda para sa pinakamahalagang paghaharap sa kanyang buhay. Ipinadala na ni Antonio ang buong ulat, mga transcript ng recordings, bank statements, breakdown ng mga luxury spending ni Carmen, katibayan ng pagmamalupit, ninakaw na sahod at panlilinlang. Ipinrint ni Roberto ang lahat, inayos, pinaghandaan, 2:00 ng hapon, kumatok si Carmen. Nakapambahay siya pero perpekto ang makeup at ayos ng buhok. Palatandaan na gusto pa rin niyang hawakan ng kontrol. Pumasok ka, sabi ni Roberto mahinahon. Isara mo ang pinto, pakiusap. Umupo si Carmen sa tapat niya, nakatawid ang mga paa, pilit na kampante. Pero alam ni Roberto, hindi siya mapakali.
Alam ni Roberto ang ibig sabihin ng kilos ni Carmen. 15 taon ng pagsasama ang nagturo sa kanyang basahin ang mga kilos at ekspresyon ng asawa, mas higit pa sa pagkakaalam nito. Ang pagtatap ng daliri sa armrest, ang pagsabunot sa ibabang labi ng hindi namamalayan, at ang pag-iwas ng tingin kapag may itinatago. Lahat ng iyon ay mga hudyat ng pagkabalisa at kasinungalingan. Carmen, panimula niya, kalmadong-kalmado, may mga seryosong bagay tayong kailangang pag-usapan, mga bagay na natuklasan ko kamakailan. Binuksan niya ang folder na inihanda niya na parang isang surgeon, eksakto, malinis, walang labis o kulang. Ito ay tungkol sa trato mo kay Teresa at sa ilang isyong pinansyal na hindi mo ipinaalam. Kung tungkol ito sa nangyari nung Huwebes, mabilis na sabat ni Carmen, nasabi ko na sa'yo, kinabahan lang ako sa pag-ho-host. Siguro medyo naging demanding ako, pero hindi naman siguro kailangan ganito kabigat ang tono mo. Hindi lang ito tungkol sa Huwebes, putol ni Roberto, sabay labas ng isang papel. Ito ay tungkol sa isang tuloy-tuloy na pattern ng pang-aabuso na nangyayari na sa loob ng maraming buwan. Inilapag niya ang isang transcript ng recording mula sa Martes, kung saan inulit-ulit ni Carmen ang pagpapalipat ng mga pinggan sa dining table ng 4 na beses dahil sa mga imbentong pagkakamali. Tiningnan ni Carmen ang papel. Kitang-kita ni Roberto ang eksaktong sandali nang maunawaan ng asawa ang binabasa. Nanlambot ang mukha, namutla, nanginig ang kamay habang hawak ang papel. Roberto, saan mo nakuha to? Sinubaybayan mo ba ako? Hindi mahalaga kung saan galing. Ang mahalaga ay kung anong ipinapakita nito. Isa-isang inilatag ni Roberto ang mga dokumento, parang baraha sa mesa ng isang high-stakes na laro. Dito, aniya, may audio ka na paulit-ulit mong hinihiya si Teresa. Dito, video ng pagpapagawa mo ng hindi naman kailangang gawain, at ito, ipinantay niya ang ilang bank statements. Katibayan na ninanakaw mo ang kalahati ng sahod niya sa loob ng 6 na buwan. Nakatitig si Carmen sa mga papeles na para bang ito ay isang legal na reklamo. At sa totoo lang, ganun na nga, mabilis na ang kanyang paghinga. Roberto, may paliwanag ako, hindi naman ganun kalala. Inaarte mo lang. Paano hindi ito ganun kalala? Malamig ang tinig ni Roberto. Ninanakawan mo siya ng 150 reais kada buwan. Isang babaeng 16 na oras araw-araw nagtatrabaho para panatilihing malinis ang bahay na ito. At sa ibabaw pa nun, araw-araw mo pa siyang iniinsulto. Hindi ko siya ninanakawan. Biglang tumayo si Carmen. Tumataas ang boses. Ginamit ko lang ang pera para sa gastusin sa bahay. Espesyal na panlinis, bagong uniforme, mas magandang pagkain para sa kanya. Inilabas ni Roberto ang isa pang dokumento, spreadsheet, mula kay Antonio. Sige, tingnan natin ang mga gastusin sa bahay mo ayon sa sarili mong records. 4,000 pesos kada buwan sa beauty salon, piso 6,000 sa mga damit at accessories, 3,000 piso sa mga dinner at labas kasama ang mga kaibigan. At lahat ng ito ay inilabel mo bilang housekeeper supplies. Tahimik si Carmen, huli sa kasinungalingan. Nagpatuloy si Roberto, at ito naman ang aktwal na gastos ni Teresa. Panlinis, 200 piso. Uniforme, wala. Pareho pa rin mula 2 taon na. Espesyal na pagkain, wala. Tira-tira lang ang kinakain niya. Roberto, sobra ka namang magreaksyon. Hindi ako nag-overreact. Nasa harap natin ang ebidensya. Lahat to, pawang katotohanan. Tumayo si Roberto, lumapit sa bintana. Doon niya nakita si Teresa, tahimik na nagugupit ng halaman sa hardin, tapat pa rin sa trabaho kahit sa kabila ng lahat. At paano mo ipapaliwanag ang pagpapaluhod mo sa kanya para linisin ang di umiiral na mantsa? Kailangan niyang matutong panatilihin ang mataas na pamantayan. Kung hindi ko siya didisiplinahin, tatama rin yan. Ikaw rin ang nagsasabi na ang kahusayan ang nagbibigay ng pagkakaiba natin. Tanong lang, sabay balik ni Roberto sa kanya.
Sa loob ng 8 taon, may tunay ka bang reklamo laban kay Teresa? Isang pagkakamali man lang? Tumahimik si Carmen at sapat na ang pag-aatubiling iyon bilang sagot. Wala, pero mas mabuti ang pag-iwas kaysa pagwawasto. Kung ganun, bakit siya pinapahiya? Bakit tratuhin siyang parang pag-aari? Bakit angkinin ang perang siya ang pinaghirapan? Umupo ulit si Carmen, bagsak ang balikat, wala na ang kumpiyansa. Alam na niyang hindi ito basta tampuhan lang. Ito ay krimen. Roberto, siguro nga sumobra ako minsan, pero pinalalaki mo ito. Pwede naman nating ayusin to. Pag-usapan lang natin. Hindi na siya pinatapos ni Roberto. Inilapag niya ang huling ebidensya, screenshots ng mga WhatsApp messages ni Carmen, kina Carla at Patricia. Dito, sabi niya, ipinagyayabang mong ipinuwesto mo ang katulong kung saan siya nararapat. Dito, pinagtatawanan mo ang sitwasyon niya sa pera. At dito, nagpaplano ka pa ng bago para ipahiya siya sa susunod. Napuno ng luha ang mata ni Carmen, pero hindi alam ni Roberto kung ito ba'y dahil sa kahihiyan o dahil sa takot. Alam mo ba kung ano talaga ang pagkakaiba ng mga tulad natin at ni Teresa? Tanong ni Roberto. Anong pagkakaiba? Bulong ni Carmen. Wala, hindi talaga tayo magkaiba. Ipinanganak lang tayo sa mas mayamang pamilya, pero hindi yon dahilan para tratuhin ang ibang tao na parang basura. Lumapit siya. Mas masipag pa si Teresa kaysa alinman sa atin. Mas maayos niyang pinatatakbo ang bahay na to kaysa sa ibang taong pinatatakbo ang sarili nilang buhay. At ikaw, tinuring mo siyang parang wala. Hindi ko siya tinuring na wala. Noong Huwebes, sa harap ng mga bisita, sinigawan mo siya habang nagbubuhat ng mabibigat na basura. Tinawag mo siyang inutil sa harap ng mga taong pwedeng sirain ang negosyo at reputasyon natin. Paano yun hindi pagturing sa kanya na parang walang halaga? Wala na siyang maisagot. Inilapag ni Roberto ang huling dokumento. Ito ay paunang ulat mula kay Congressman Santos tungkol sa mga abusadong gawain sa loob ng mayayamang tahanan. Alam mo ba kung anong kaso ang tinitingnan niya bilang pangunahing halimbawa? Namutla si Carmen. Kilala sa buong bansa si Congressman Santos, tagapagtanggol ng karapatan ng mga manggagawa. Kung dalhin niya ito sa publiko, wasak si Carmen. Roberto, pakiusap, aniya desperado. Huwag nating gawing iskandalo ito. Babayaran ko si Teresa kasama ng interes. Aayusin ko lahat. Basta tahimik na lang natin tong ayusin. Tahimik lang si Roberto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala nang palabas si Carmen. Walang drama, walang kontrol. Takot lang. Carmen, sabi ni Roberto, mababa ang boses. Naiintindihan mo ba na ang ginawa mo ay krimen, harassment sa trabaho, paglustay ng pera, parehong may parusa sa batas. Hindi siya magdedemanda, kailangan niya ang trabaho. Wala siyang pambayad sa abogado. Ang lamig ng tinig ni Carmen ay nagpatanto kay Roberto ng mas malalim na bagay. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkukulang, ito ay sadyang ginawa. Carmen, dahan-dahan niyang sambit, hindi na kita makilala, hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Pero ang babaeng pinakasalan ko, hindi kailanman mananadya ng kapwa-tao para sa pansariling kaginhawahan. Hindi naman ako nagbago, bulong ni Carmen. Ikaw ang gumagawa ng drama, sabat ni Carmen, padabog. Sobra ka namang magpalaki ng isang normal na sitwasyon. Hindi agad sumagot si Roberto. Sa halip, binuksan niya ang huling folder at iniayos sa mesa ang sunod-sunod na high-resolution photographs, mga screenshot mula sa surveillance footage. Bawat isa, malinaw na ebidensya ng kalupitan. Ito ang mga larawan ng paulit-ulit mong pinapagawa kay Teresa ng mga trabahong perpekto na, anya. Ipinapakita ng mga ito kung paano mo siya sinisigawan dahil sa mga problema na ikaw mismo ang lumikha. Ipinapakita nitong tinitingnan mo siya hindi bilang tao, kundi bilang bagay, isang pag-aari. Tinitigan ni Carmen ang mga larawan. May luha na naman sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa rin sigurado si Roberto kung ito ba'y dahil sa guilt o sa takot na mabuking.
Anong gusto mong gawin ko, Roberto? Tanong niya sa mahinang tinig. Paano ko ito aayusin? Gusto kong tunay mong maunawaan kung gaano kabigat ang ginawa mo sa moralidad at sa batas. At pagkatapos nun, gusto kong panagutan mo ito ng buong buo. At ano ang kasama sa panagutang yan? Tumayo si Roberto, tumitig sa kanya, matatag, malamig. Bukas ng umaga, tatawagin mo si Teresa dito sa opisina, hihingi ka ng taus-pusong tawad, malinaw, tiyak, para sa bawat paghamak, bawat salitang mapanakit. Ibabalik mo ang bawat sentimong ninakaw mo sa kanya kasama ang interes. At pipirma ka ng legal na kasunduan na hindi mo na muling uulitin ang ganitong pagtrato. Huminga si Carmen ng malalim. At kung gawin ko lahat ng yan, tapos na ba tayo? Hindi agad sumagot si Roberto. Bahagi sa kanya ang gustong maniwala na kaya pa itong ayusin. Na baka sa kabila ng lahat, mailigtas pa ang 15 taon ng pagsasama. Ngunit ang isa pang bahagi niya ang nakasaksi ng pananakit, panlilinlang at kawalan ng pagsisisi. Alam niyang may mga bagay na hindi na naibabalik. May mga pagkilos, sabi ni Roberto malambot ang boses, na may kasamang kapalit na hindi mo basta-basta mabubura. Hindi ko pa alam kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Kailangan ko ng oras para unawain kung sino ka talaga. Yumuko si Carmen. Sa wakas, nauunawaan niya. Hindi lang ito tungkol sa isang nasirang hapunan. Hindi lang ito tungkol sa perang ninakaw. Ito ay isang sugat na mas malalim, mas masakit, at maaaring hindi na maghilom. Sige, mahina niyang sagot. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Pero alam ni Roberto, ito pa lang ang simula. Ang tawad at kabayaran hindi sapat para bawiin ang mga taon ng takot at pananakit. At sa kaibuturan niya, alam na niyang hindi na muling magiging katulad ang lahat. Kinabukasan, isang tahimik na linggo, maaga nagising si Roberto. Nanatili siyang nakahiga, pinagmamasdan si Carmen na natutulog. Sa liwanag ng araw, mukhang payapa siya, halos maselan. Pero si Roberto, hindi na niya nakikita ang babaeng pinakasalan niya. Naisip niya, kilala ko ba talaga siya noon pa man? Ang 2 linggong nakalipas ay tila hinubaran siya ng maskara at ang nakita niya sa ilalim ay yumanig sa kanya hanggang buto. Ito ay hindi na lang tungkol sa hustisya o kapatawaran. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan. Ang masakit na pag-unawang ang taong katabi mo sa kama, kaya palang pagsamantalahan ng iba nang walang alinlangan. Sa ibaba, abala na si Teresa sa kusina. Tulad ng nakasanayan, inihahanda niya ang almusal. Ngunit ngayong araw, ibang-iba ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, may tensyong hindi binibigkas sa tensyon mula sa kung anong isisiwalat pa lang. Magandang umaga, Teresa, bati ni Roberto mahinahon. Magandang umaga po, Ginoong Peralta, sagot niya. May formalidad, ngunit hindi makatingin sa mata. Napansin ni Roberto ang paninigas ng balikat niya at ang pag-iwas ng tingin. Maaari ka bang maupo muna, kailangan natin mag-usap. Napatigil si Teresa, hawak ang coffee pot. Sir, kapag nakita ako ni Mrs. Carmen na nakaupo sa mesa, huwag mo siyang alalahanin ngayon, sagot ni Roberto, matatag ngunit magiliw. Mas mahalaga ang pag-uusapan natin kaysa sa anumang sabihin niya. Dahan-dahan umupo si Teresa sa gilid lang ng upuan para bang handang tumakas anumang oras. At doon niya nakita ni Roberto ang taon ng pang-aapi, hindi lang isang insidente, kundi isang paulit-ulit na trauma. Teresa, malumanay niyang sabi, may itatanong akong diretsyo at gusto kong maging totoo ka. Tumango si Teresa, mabagal. Gaano na katagal mula nang huli mong matanggap ang buong sahod mo? Agad siyang tumingin sa pintuan ng kusina, isang reflex ng takot na likha ng taon ng panggigipit. Ako po'y binabayaran, Ginoo. Si Mrs. Carmen po, lagi po siyang nagbibigay. Umiling si Roberto Banayad. Teresa, alam ko na ang totoo. Alam ko na kalahati lang ang natatanggap mo buwan-buwan. Pero gusto kong marinig ito sa'yo. Tahimik siya ng ilang segundo. Isang katahimikang puno ng labanan. Takot sa isang banda
at pagkakataong makalaya sa kabila. At sa wakas, bumukas ang kanyang bibig upang magsalita. Tahimik na naghintay si Roberto. Alam niyang hindi madaling buwagin ang mga pader ng takot at manipulasyong itinayo ni Carmen sa loob ng maraming buwan. Pader na kailangang si Teresa mismo ang magwasak. Mga 6 na buwan na po, bulong ni Teresa, halos hindi marinig sa bigat ng katahimikan. Pinatawag po ako ni Mrs. Carmen sa kusina. Sinabi niya raw na kayo ang nagdesisyong bawasan ang sweldo ko pansamantala dahil daw sa krisis sa ekonomiya at ito raw lang ang paraan para hindi magtanggal ng staff. Pumikit si Roberto, napakuyom ng panga. Ginamit ni Carmen ang pambansang sakuna bilang palusot para magnakaw. Ginawa pa itong parang isang noble sacrifice. Hindi lang niya ninakawan si Teresa, isinapelikula pa ito bilang kabutihan. Teresa, malumanay niyang sabi, gusto kong maging malinaw. Ni minsan, hindi ko pinayagan na bawasan ang sahod mo. Sa katunayan, taon-taon ko pang sinisigurado na tumataas ito ayon sa inflasyon. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Tumingala si Teresa at sa unang pagkakataon namuo ang luha sa kanyang mga mata. Luha hindi lang ng lungkot kundi ng kahihiyan. Kahihiyang matagal na niyang tinanggap ang kulang na hindi siya karapat-dapat, na dapat lang siya sa kaunti. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa akin. Nagsinungaling siya, ninakawan ka niya at pinaniwala kanyang normal lang yon na hindi mo karapat-dapat ang higit pa. Pero Teresa, nagtatapos na yan ngayon. Doon nila narinig ang yabag sa hagdan. Pumasok si Carmen, mabagal ang lakad. Parang may nilalakad patungong sariling paghuhusga. Nakakaswal siya pero halatang pinag-isipan ng ayos, isang huling pagtatangka sa kontrol. Napatigil siya nang makita si Teresa na nakaupo sa mesa, seryosong kausap ni Roberto. Nag-iba ang ekspresyon niya, hinala, kaba, pag-aalinlangan. Anong nangyayari? Tanong niya, pilit kalmado. May problema ba? Umupo ka, Carmen? Matatag na sabi ni Roberto. Eksaktong problema ang pag-uusapan natin. Dahan-dahang lumapit si Carmen at umupo sa tapat ni Teresa. Hindi makatingin sa kanya. Parang sa pag-iwas, maantala ang hindi na may iwasang pagharap. Huminga ng malalim si Roberto. Teresa, formal niyang sabi, may mahalagang sasabihin si Carmen sa'yo at may kailangan din siyang ibalik. Tiningnan siya ni Carmen, may halong takot at pagtutol. Ngunit sinalubong siya ni Roberto ng matatag at tahimik na titig. Tumalikod siya kay Teresa, nanginginig ang boses. Teresa, ako. Gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko. Itinaas ni Roberto ang kamay. Maging tiyak para saan ang paghingi mo ng tawad na walang paligoy, walang gas-gas na salita. Huminga ng malalim si Carmen. Pilit nilulunok ang pride. Patawad sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa pagsigaw ko kahit walang dahilan, sa pagpapaulit-ulit ko ng gawaing wala namang mali, sa pangmamaliit ko sa iyo. At, tanong ni Roberto, patawad din sa pagsisinungaling ko tungkol sa sahod mo, sa pagbibigay ko ng kalahati lang ng nararapat sa iyo bawat buwan. Nakatitig si Teresa sa kanya, hindi pa rin makapaniwala. Parang ngayon lang niya tunay na nauunawaan ang kabuuang lawak ng ginawa sa kanya. Bakit? Tanong ni Teresa, nanginginig ang tinig. Ginagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko, iginagalang kita. Bakit mo ako ginanon? Tumingin si Carmen sa kandungan niya, hindi makatingin. Wala akong dahilan, mahinang sabi niya. Mali ito. Alam kong mali ito mula sa simula. Nasaan ang pera, Carmen? Tanong ni Roberto, malamig ang boses. Ang perang inangkin mo mula sa kanya? Nag-aatubili si Carmen. Ginastos ko na para sa mga personal na bagay. Anong personal na bagay? Tahimik at halos pabulong. Sa salon, sa damit, sa mga kainan sa labas kasama ang mga kaibigan, namayani ang matinding katahimikan. Masakit, mabigat. Tinitigan siya ni Teresa, puno ng sakit at pagkalito. Habang siya ay nagtitiis sa kalahating sahod, si Carmen ay namumuhay sa luho sa kanyang kapinsalaan. Magkano lahat? Tanong ni Roberto, kahit alam na niya ang sagot. Mga 9,000 reais.
Tumayo si Roberto, lumabas sandali at bumalik dala ang isang envelope. Ito, aniya, inilapag ito sa harap ni Teresa. 10,000 reais, 9,000 bilang kabayaran sa ninakaw sa'yo. 1,000 pa para sa kahihiyan at pang-aaping tiniis mo. Inabot ni Teresa ang envelope, nanginginig ang mga kamay. Ginoong Peralta, hindi ko po alam ang sasabihin. Wala kang kailangang sabihin, sagot ni Roberto marahan. Sa'yo talaga yan, noon pa man. Umupo si Roberto paharap kay Carmen, tinitigan ito sa mata. Ngayon kailangan nating pag-usapan kung ano ang susunod na mangyayari. Aniya, mahinahon. Dahil ang nakita ko mula sa iyo, ang pag-uugaling iyon ay nagbunyag ng bahagi ng pagkatao mo na hindi ko kailanman inakalang umiiral at hindi ko kayang magkunwaring walang nangyari. Roberto, pakiusap. Halos pumutol ang boses ni Carmen. Nangangako akong hindi na mauulit. Magbabago ako. Gusto kong maging mas mabuting tao. Baka nga magawa mo, tugon ni Roberto. Pero kailangan ko ng oras. Oras para maunawaan kung kaya ko bang manatiling kasal sa isang taong kayang pagsamantalahan ang isang taong mahina. Doon siya tinamaan. Ang totoo, hindi ito tungkol sa pera o estado sa lipunan. Ito ay tungkol sa moralidad. At ang ginawa niya, binantaan ang mismong pundasyon ng kanilang pagsasama. Tumulo ang luha ni Carmen at ngayon nakita ni Roberto na ito'y totoo. Hindi dahil sa takot, kundi sa wakas naintindihan na niya ang bigat ng kanyang ginawa. Pakiusap, Roberto, hikbi niya. 15 taon tayong nagsama, hindi ba't may halaga yon? May halaga, sagot ni Roberto, banayad. Pero ang ibig sabihin din noon, 15 taon akong naniwalang kasal ako sa taong hinding-hindi tratuhin ng ganon ang kapwa-tao. At ngayon, alam ko na nagkamali ako. Bumaling siya kay Teresa, na nanatiling tahimik, hawak-hawak pa rin ang sobre. Para bang hindi pa rin siya sigurado kung totoo ito. Teresa, ani Roberto, gusto kitang alukin ng isang bagay. Hindi bilang amo mo, kundi bilang taong humahanga sa iyo at gustong bigyan ka ng pagkakataong matagal mo nang nararapat. Alok? Tanong ni Teresa litong-lito. Oo, gusto kitang kunin sa kumpanya ko bilang Administrative Operations Supervisor. 40,000 piso ang sahod kada buwan, full benefits, bayad na bakasyon, 13th month pay at lahat ng karapatang legal bilang manggagawa. Namulat ang mata ni Teresa, hindi makapaniwala. Ginong Peralta, wala po akong karanasan sa kumpanya. Sa bahay lang po ako nagtatrabaho buong buhay ko, ngumiti si Roberto. Sa loob ng 8 taon, pinatakbo mo ang bahay na ito ng mas maayos kaysa sa mga negosyanteng nagpapatakbo ng kumpanya. Disiplina, atensyon sa detalye, dedikasyon, nasa iyo lahat yan. At kung bibigyan ka ng tamang training, lalago ka pa. At doon niya nakita ang pagbabalik ng pag-asa sa mga mata ni Teresa. At para mas suportahan ka, dagdag ni Roberto, sasagutin ng kumpanya ang technical training mo sa business administration. Gusto kong magkaroon ka ng pagkakataong magtagumpay, hindi lang para sa trabaho, kundi sa career. Hindi makapagsalita si Teresa. Opo, karangalan po ito. Tahimik lang si Carmen sa kabilang dulo ng mesa. Ang ekspresyon niya ay tila unti-unting natutunaw sa desperasyon. Dahil ito ay hindi na lang tungkol sa pagkawala ng kasambahay. Ito ay tungkol sa pagkawala ng tiwala ng kanyang asawa. At pagkakita kung paano pinahahalagahan nito si Teresa bilang tao. Roberto, mahina niyang tanong, paano naman tayo? Anong mangyayari sa akin? Sa atin? Nag-isip si Roberto bago sumagot. Bawat salita sinukat. Depende sa iyo, Carmen. Kailangan mong ipakita, hindi lang sabihin, na seryoso ka sa pagbabago. Titira muna ako sa apartment sa downtown. Kailangan kong lumayo, mag-isip. Alis ka? Lilikha ako ng espasyo para pareho tayong makapag-isip kung anong gusto natin sa hinaharap. Kung gusto mong ayusin ang kasal na ito, ang unang hakbang ay therapy. Kailangan mong maintindihan kung anong dahilan kung bakit mo nagawang tratuhin ng tao ng ganun. Tumayo si Roberto. Tanda na tapos na ang usapan.
Teresa, Anya, magsisimula ka na sa Lunes. Ipapasama kita sa HR manager para ayusin ang lahat. Maraming salamat po, Ginoong Peralta, sagot ni Teresa puno ng damdamin. Salamat sa lahat. Mula sa kaibuturan ng puso ko, tumayo rin si Carmen, mabagal. Roberto, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya, tayong dalawa lang? Nag-usap na tayo kahapon, sagot ni Roberto. Ngayon, panahon na para kumilos. 3 buwan ang lumipas, nakatira na si Roberto sa kanyang apartment sa lungsod, tahimik na namumuhay at nagmumuni-muni nang may tumawag. Si Teresa, Ginoong Peralta, gusto ko lang po kayong pasalamatan, aniya puno ng init ang boses. Binago niyo ang buhay ko. Hindi ko po akalaing magkakaroon ako ng totoong karir. Nasa iyo na ang potensyal, Teresa, sagot ni Roberto. Kailangan mo lang ng pagkakataon para ipakita ito. Sandaling natahimik si Teresa. At kamusta naman po si Mrs. Carmen? Napabuntong hininga si Roberto. Nasa therapy siya, tuloy-tuloy. Sabi ng therapist, mahaba-habang proseso pa. Kailangan niyang harapin ng ugat ng kanyang asal bago mangyari ang tunay na pagbabago. Sa palagay niyo po, mapapatawad niyo siya? Tanong ni Teresa dahan-dahan. Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ni Roberto. Magkaiba ang kapatawaran at pagtitiwala. Maaring mapatawad ko siya balang araw. Pero ang muling pagbabalik ng tiwala, ibang usapan yon. At ang kasal na walang tiwala, hindi tatagal. Ang totoo, hati ang damdamin ni Roberto. Bahagi ng puso niya ay nasa alaala ng babaeng minahal niya ng kalahati ng kanyang buhay. Ngunit isa pang bahagi, hinding-hindi makakalimot sa lamig ng loob na ginamit ni Carmen upang bigyang katwiran ng kalupitan. 2 linggo ang lumipas, muling tumawag si Carmen. Roberto, natapos ko na ang unang buong cycle ng therapy ko, anya. Sabi ni Dr. Reyes ay may tunay na pagbabago na raw ako, sabi ni Carmen sa tawag. Unti-unti ko nang nauunawaan ang mga mapanirang ugali sa likod ng mga kilos ko noon. Magandang marinig yan, Carmen. Kamusta ka na ngayon? Nahihiya. Lubos na nahihiya sa kung anong klase ng tao ang naging ako. Pero determinado na rin, determinado akong magbago para sa ikabubuti. May sinseridad sa tinig niya na matagal nang nawala kay Roberto. Sa pagkakataong ito, totoo ito. Ano ang rekomendasyon ng therapist mo? Iminungkahi niyang kausapin ko si Teresa ng harapan para makapagbigay ako ng mas malalim, taos-pusong paghingi ng tawad. At sinabihan din niya akong magsimula ng volunteer work para sa mga marhinalisadong komunidad para matuto akong umunawa ng mas totoo. Magandang hakbang iyan. Roberto, dagdag ni Carmen, mahinahon, pwede ba kitang yayain sa isang hapunan? Sa susunod na linggo, wala akong ibang hiling kundi ang makausap ka, walang pressure. Sandaling natahimik si Roberto. Carmen, hindi ko alam kung handa na ako para dyan. Pakiusap, Anya. Gusto ko lang ipakita sa iyo na seryoso ako sa pagbabagong ito. 6 na buwan matapos ang paghaharap, nagkita sina Roberto at Carmen sa isang tahimik na restaurant sa lungsod. Iba na ang dating ni Carmen, hindi lang sa itsura, kundi sa aura ng kanyang pagkatao. Wala na ang dating kayabangan, sa halip dala niya ang katahimikan ng isang taong hinarap ang sarili at nagsikap magbago. Kamusta na si Teresa? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, totoong concern ang naroon. Mabuti siya, sagot ni Roberto. Na-promote na naman siya at ngayon pinag-iisipan na niyang mag-college para mag-aral ng business. Ngumiti si Carmen. Masaya akong marinig yan. Sa totoo lang, pinagmasdan siya ni Roberto. Hinahanap ang bakas ng dating siya, pero ang nakita niya, iba na. Carmen, dahan-dahan niyang tanong, ano ang natutunan mo sa therapy tungkol sa ugali mo? Na may malalim akong problema sa tiwala sa sarili. At sa halip na ayusin iyon, tinakpan ko ito sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng pagiging mas mataas. Ang pananakit kay Teresa nagbigay sa akin ng huwad na pakiramdam ng kontrol.
Pakiramdam ko kasi noon, unti-unti akong nawawala sa ibang aspeto ng buhay at yun ang baluktot kong paraan ng pagkakapit. Ito ang unang pagkakataong inamin ni Carmen ang ugat ng kanyang asal mula sa mismong kanyang puso. At paano mo sinisigurado na hindi na ito mauulit? Tuloy pa rin ako sa therapy at ngayon, voluntaryo na ako sa isang NGO na tumutulong sa mga kababaihang galing sa mahirap na kalagayan. At humihiling ako ng isang bagay na alam kong mahirap makuha, ang pangalawang pagkakataon. Tahimik si Roberto ng ilang sandali. Carmen, maaari kong isaalang-alang iyon, pero may malinaw na hangganan. Nakinig siyang mabuti. Sasama ka sa couples therapy bukod pa sa personal sessions mo. Magiging transparent ka sa lahat ng usaping pinansyal. At kung maramdaman ko man lang na bumabalik ang dati mong ugali, kahit kaunti, tapos na. Panghabang buhay. Napaluha si Carmen, ngunit ngayon luha ito ng pag-asa. Tinatanggap ko lahat. Gusto ko lang ng pagkakataong ipakita sa iyo kung sino ang nagiging ako ngayon. 1 taon nang lumipas. Nakatayo sina Roberto at Carmen, magkatabi, muling binibigkas ang kanilang wedding vows sa isang maliit ngunit taus-pusong seremonya. At sa hanay ng mga bisita nakaupo si Teresa, hindi na bilang dating kasambahay, kundi bilang college graduate sa Business Administration. At ngayon, regional manager sa kumpanya ni Roberto. Tumayo si Roberto, tangan ang kanyang baso para mag-toast. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw, panimula niya. Ngunit may isang tao akong gustong pasalamatan ng personal, si Teresa. Dahil minsan, nagsisimula ang hustisya sa isang taong may lakas ng loob na tumayo at gawin ang tama. Ngumiti si Teresa, may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang kwento mula sa isang pagod, pinagsasamantalahang katulong, patungong isang iginagalang na propesyonal ay hindi lamang nagpabago ng sarili niyang buhay. Ito rin ang naging mitsa ng pagbabago sa iba. Ng pagbabalik ng empatya at ng panibagong pagkatuklas sa kabutihan ng pagkatao. At si Roberto, may natutunan din siya na ang isa sa pinakadakilang regalong maibibigay natin sa isang tao ay ang pagkakataong patunayan ang tunay nilang halaga, wakas.